ipinaalala ng Department of Justice na bagamat nakauwi na sa Pilipinas ay convicted pa rin ang drug mule na si Mary Jane Veloso at ipagpapatuloy ang kanyang sentensya batay sa desisyon ng Korte ng Bansang Indonesia. Si Jason Rubrico magbabalita. Nasa kustodiya na ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloso. Nakauwi si Veloso sa Pilipinas nitong Miyerkules matapos ang 14 na taong pagkakabilanggo sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Bagamat ikinatuwa ng marami ang pag-uwi ni Veloso, ipinaalala ng Department of Justice na siya ay convicted at ipagpapatuloy ang kanyang sentensya batay sa desisyon ng Korte sa Indonesia. Pagkalipat na pagkalipat, siya ay subjected na at itatrato siya bilang ordinary person deprived of liberty dito sa Pilipinas ayon sa ating batas, ayon sa ating regulasyon at ating patakaran. It's a transfer of a person deprived of liberty. We should not forget that. It is a transfer of a sentenced person from Indonesia to us. This is not an ordinary homecoming of an OFW. She was an OFW. Unfortunately, she was convicted by the proper courts of Indonesia. Pagbibigay diin pa ng DOJ, hindi dapat ituring o sabihing inosente si Veloso. I think we should avoid using the word innocent naman, kasi she was found guilty. So those are things that we should accept as is. Sinabi rin ng DOJ na pag-aaralan pa ng gobyerno kung karapat-dapat nga bang bigyan ng clemency si Veloso. Nilinaw ng ahensya na hindi porket nasa limelight o pinag-uusapan ngayon si Veloso ay pwede nang isantabi o kalimutan ang kalagayan at kapalaran ng iba pa nating mga kababayan na dumaranas ng parehong sitwasyon. We should not lose sight of the fact na marami ding mga persons deprived of liberty who are equally entitled. The aged, the elderly, the sick, and those factors would be considered. Lahat po naman ay aaralin ng mainam at masusing titignan ng ating pamahalaan yung bagay na yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SB9 News.